Hindi na bago sa Pilipinas ang mga artistang politiko, pero sa mga nakalipas na eleksyon daw, tila kumaunti ang bilang ng mga artistang nananalo. Tama ba to? Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Tama ba to, Rafi? Well, Jessica, tulad nga ng mga nakarang eleksyon ay marami na naman yung artista at mga sikat na personalidad ang tumatakbo para sa eleksyon 2013. Pero nung nakarang eleksyon ay 46% lamang yung nanalo sa kanila. Mababa ito. Kumbaga dahil considered na mga sikat yung mga tumatakbo. At pero nitong mga last elections nga daw ayon sa ating political analyst na nakausap ay unti-unti na nagbabago yung mga botante dahil kahit papano yung mga botante ngayon ay kinikilatis na yung mga artistang tumatakbo. Matapos tanggalin ng COMELEC si Imelda Papin bilang opisyal na kandidato sa pagkakongresista ng Bulacan dahil sa issue ng residency, ang artistang si Juan Mig Bondok naman ang napilitang umatras dahil rin umano sa issue ng residency. Si Aga Mulak, ganito rin ang naging problema. Marami kasi sa mga artista at personalidad na gustong tumakbo, nakabase sa Metro Manila pero nagdesisyong tumakbo sa kanilang probinsya. Pero bakit nga ba marami pa ring artista ang gustong sumabak sa politika? Ayon sa isang political analyst, kasikatan talaga ang isa sa mga nag-uudyok noon sa mga artista para tumakbo. Pero unti-unti na raw itong nagbabago. By sheer popularity, tingin nila mananalo sila. Nung mga around 2004 elections, nagbago na yan. Meron pa rin, pero malaki na yung factor na kung tingin ng botante na mabibigay nila na benefits para sa kanila, sa mga botante. In the individual sense ito, jobs, hospitalization, mga ganyan. Pero nitong huli, may bagong factor na pumasok na tingin namin lumalaki na yung halaga. Ito yung change o kaya reform na electorate. Sa paglipas ng panahon, napagtatanto na rin umano ito ng mga artista. Kaya naman hindi na sila agad-agad tumatakbo hanggat hindi sila nakakatiyak na may laban sila sa eleksyon. Unti-unti na rin daw kasi magbabago ang botanteng Pilipino. Hindi umubra yung popularity alone. Kailangan mayroong pagtingin ng botante sa iyo na kaya mo yung trabaho na yan. Either in a traditional sense or itong sa reform nga. Hindi pwedeng simpleng artista ka lang. Noong nakaraang eleksyon, 109 na artistang tumakbo. 16 sa kanila ay para sa national position. Pero 46% lang sa kanila ang nanalo. Isa sa mga hindi pinalo noon si Arnel Ignacio. Tumakbo siya bilang konsehal ng Quezon City noong eleksyon 2010. Para bang ang dami kong nadaanan, na nakikita ko dinadaanan nila, tapos ako nakikita ko yung solusyon, tapos mas maraming hindi nakikita. Para ang dali-dali sana eh. Like, ang dami kong naiisip na pwedeng gawing, tawagin dito, batas. Ayon kay Arnel, may ilang artista ang tumatakbo lang dahil sikat. Bagay na nakapanginayang umano dahil bilang sikat na personalidad, malaki raw sanang magagawa ng mga tulad niyang artista. Personally, nalulungkot ako pagka mayroong mga kasama natin sa trabaho na hindi ganon. Hindi ganon kasi sayang nga dahil meron ka ng innate power na mangumbinsin, makipag-usap sa tao. Yung mga mahihirap na bagay na ipaliwanag, ikaw pakikinggan ka kung artista ka Nangihinayang ako pagka hindi ganon yung nasa kalooban nila. Nagdesisyon ng hindi tumakbo muli ni Arnel dahil sa laki raw ng gastos at mahabang oras na kanya ng ginugol sa 2 beses niyang pagtakbo. Paliwanag ni Mon kasi Jessica ay halos kalahati na raw ng mga botante ngayon ay discerning na nga. Kumbaga naghahanap na ng politiko na tunay na makakatulong sa kanila. At malaking bagay daw dito yung nangyaring automation noong nakarang eleksyon dahil sa unang pagkakataon, marami sa mga botante ang naniniwalang ang kanilang isusulat sa balota ang siyang lalabas. Kumbaga mas mababa yung tsansa ng dayaan. Kaya naman sa kabila ng mga problema sa PCOS machine ay nagkaroon daw ng bagong pag-asa yung maraming botante sa electoral system na pwedeng ang mahalal yung isang taong tunay na may magagawa at hindi dahil sikat lang. Pero syempre, malaki pa rin yung bilang ng mga botanteng nananatili sa traditional political system na bumoboto nang hindi kinikilatis yung kanilang mga kandidato, Jessica. Okay, pero Rafi, bagamat yung statistics sinasabing kumaunti yung nananalong mga artista, meron pa rin namang nananalo at siguro dapat i-qualify din na depende sa artista kasi nalalaman din naman siguro ng mga botante kung sino yung qualified sa kanila. Tama, Jessica, dahil kahit yung mga artista sa ngayon ay marami na rin mga kausa, marami na rin silang ipinaglalaban kahit nung sila ay artista pa. At ito yung kanilang dinadala kapag sila ay kumandidato at iyon ang nakikita ng mga botante, Jessica. Okay, pero on the other hand, meron ding study na nagsasabi at kung basihan natin dyan yung mga lumalabas sa survey, importante pa rin talaga yung name recall
Yun ang advantage daw ngayon ng mga artista, Jessica, na natatandaan ng mga tao yung kanilang mga pangalan. Ito yung malaking factor para sa mga undecided voters daw, Jessica, dahil kapag hindi talaga nakapag-desisyon ng isang botante habang nasa polling precinct na siya, ang kunang-una niyang pwedeng isulat ay yung kanyang naaalala. Bagamat may alinlangan siya, nandoon na siya, kailangan niya nang magsulat sa balota o kaya mag-shade sa balota ang kanyang isusulat, yung kanyang naaalala. Kaya dito may advantage yung mga artista, Jessica. Maraming salamat, Raffy Tima.